Sa verse 19 ay makikita po natin dito yung mandirigma ng Judah ni King Jehoshaphat ay umabot po siya ng 1,080,000. Ganun po karami ang kanilang mandirigma. Kung nyo pong binilang, so yun po yun. Pero si King Jehoshaphat po ay hindi po siya nagtiwala sa dami ng kanyang mga sundalo o kanyang mandirigma. So sa litang pagbasa po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 11. Verse 1. And Jehoshaphat, his son, reigned in his stead and strengthened himself against Israel. Verse 2, kayo po. And laid fortress all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah, and in the cities of Ephraim, which Asa his father had laid. And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim. Verse 4. But sought the Lord God his father, and walked in his commandments, and not after the ways of Israel. Therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance. Verse 6. And his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places, and brought them out. Also in the third year of his reign, he sent to his princes, even to Ben-Hail, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nathaniel, and to Micaiah, to teach in the cities of Judah. Verse 8. And he sent Micaiah, Jebediah, and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel, and Zechariah, and Jonathan, and Adonijah, and Tobadijah, Levites, and Lephem, and Shammah, and Jehoram priests. And they taught in Judah, and had a book of the law of the Lord with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people. Verse 10. And the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands of the round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat. Verse 11, sabay-sabay po tayo, ready, read. Also some of the Philistines brought Jehoshaphat's presents, and prepared silver, And the Arabians brought him ox, 7,700 rams, and 7,700 he-goats. Tayo po lahat ay muko pumikit, tayo po ay nanalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat na kayo po ay patuloy na nagdaragdag po dito sa inyong pong gawain, sa inyong pong iglesia, na mga naliligtas na kaluluwa. Salamat po sa mga kapatiran na nagagamit po sa paglilingkod sa inyo, nagagamit sa ministry. Salamat po aming Diyos sa pribilehiyo na makapaglingkod po sa inyo. Ngayong hapon muli aking pong dalangin na kayo po siya pumilos at gumawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo po akong muli sa inyo pong likuran. I pray na kayo po ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan ko po, Ama, ang siya po may taas. Salamat po at dalangin ko po aming Diyos na ingatan mo po ang bansang ito. Patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Tulungan mo po ang aming pong presidente na si Bongbong Marcos. Nawa po, Panginoon, pagkalooban mo po siya ng kalakasan, kalusugan, knowledge at wisdom sa kanya pong paglilingkod sa bansang ito. I pray na mga nanunungkulan magkaisa at dalangin ko po na sila po'y magtulungan sa pagpapaunlad ng bansang ito at ganoon din po maging dito po sa bayan po ng mataas na kahoy, gabayan mo po sila at nawa po, Panginoon, sila po'y maglingkod na meron pong katapatan. Salamat po aming Diyos sa oras na ito, sa inyong pong banal na salita na mahayag. Dalangin ko po na ito po'y tumimok sa puso at isipan po ng bawat isa. Patuloy mo po kaming gamitin sa inyong pong kaluwalhatian hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoon Jesus. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. So, magandang hapon po mga kapatid, mga minamahal. Ang title po ng mensahe ngayong hapon, King Jehoshaphat,
second righteous king of Judah. Si King Jehoshaphat po, mga kapatid, mga minamahal, siya po yung pangalawa na righteous king of Judah. Doon po sa bansang Israel, ay marami po doon na naging hari, pero marami po sa naging hari ay hindi po righteous. At kayo po maaari magtataka, bakit King of Judah? Bakit hindi po King of Israel? Tama ba? So, maaari kayo po magtataka, sapagkat dito po mga kapatid, mga minamahal, dito po sa panahon ito, ay nagkaroon po ng divided kingdom. Divided kingdom. Nahati po ang bansang Israel. So, ang isa ay King of Israel, nagkaroon po ng Israel nations, and then Judah nation. Pero dito po sa Judah na ito po ay binubuo lamang ng dalawang tribes, 2 tribes. And then doon po sa Israel, I think ang Israel is sa northern, tama ba, Brother Luis? South? Ang Israel. Okay, I think northern So, ay yun po ay binubuo ng 10. Okay? Ng 10 tribes. Okay, so yun po ang nangyari na nagkaroon po ng divided kingdom. At karamihan po sa naging hari po doon ay wicked. Hindi po matuwid. Okay? So, naging hari po doon, ang karamihan ay talagang mga masasamang hari. So, yun po yun. At ito nga po si King Jehoshaphat, second righteous king of Judah. Pangalawa po siya. So, ngayon po, titinan po natin bakit si King Jehoshaphat, siya po yung second righteous king of Judah. Titinan po natin ano po ba yung kanyang mga ginawa. So, righteous, it is not being sinless. It is not being sinless. Si King Jehoshaphat po ay matuwid po siya sa harapan ng Diyos, pero mayroon din po siyang kasalanan. At lahat naman po tayo ay talagang lahat tayo ay makasalanan. Wala pong perfect. So tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos tayo sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tinanggap natin si Kristo sa ating puso. Sumampalataya tayo kay Kristo bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Tayo po ngayon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. So, si King Jehoshaphat po ay siya po ay talaga makikita po natin dito, godly leader. Maka-Diyos na hari. At ito din po ang kailangan ng bawat bansa o ng buong mundo. Na magkaroon talaga sa buong mundo ng isang maka-Diyos na leader, isang maka-Diyos na presidente, isang maka-Diyos na governor, isang maka-Diyos na mayor. Ito po yung kailangan talaga ng buong mundo, ang maka-Diyos. So, mga kapatid, tingnan po natin paano siya naging righteous, ano yung kanyang mga ginawa, at bakit talaga siya po yung second righteous king of Judah. So, una, tingnan nyo po yung 2 Chronicles chapter 17, verse 7 and 8, verse 7 and 9. Tingnan po natin. Ang sabi po dito mga kapatid sa verse 7, also in the 3rd year of his reign, he sent to his princes, even to Bethael, and to Obadiah, and to Zechariah, and to Nathaniel, and to Micaiah, to teach in the cities of Judah. Verse 9. And they taught in Judah, and had the book of the law of the Lord with them, and went about throughout all the cities of Judah, and taught the people. So ito po yung isa sa mga ginawa ni King Jehoshaphat. King Jehoshaphat, he established Bible education program nationwide. So talagang itinuro ni King Jehoshaphat, pahalagahan ninyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pahalagahan ninyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung itinuro ni King Jehoshaphat. Sana sa ating pong bansa ay talagang magkaroon dito ng presidente or maging dito man sana sa bayan ng mataas ng kahoy. Sana ay talagang i-encourage na mga namumuno na laging makinig ng salita ng Diyos, na isabuhay yung salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos. Ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat, na talagang he established Bible education program nationwide. Sana yung magkaroon tayo ng ganitong presidente. So doon po sa US, si President Trump,
Di ba? So talagang ini-encourage niya ang mga tao at nais ni Donald Trump, ni President Trump, na talagang magkaroon ng mga Bible studies sa bawat school. Sana ganun din po sa ating pong bansa, na ito'y talagang gawing batas, na talagang dapat kapag araw ng linggo, ay dapat na sa bahay-sambahan para makinig ng salita ng Diyos. Dapat sa bawat tahanan ay mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat. Talagang si King Jehoshaphat, a godly leader, a godly king. So bakit siya po ay talagang second righteous King of Judah? He established Bible education program nationwide. Kaya napakaganda po kasi. At ano po yung nangyari? Nung talagang ito po ay in-implement na ito ginawang palatuntunan, ginawang batas, at talagang ito isinatupad. Ang sabi po dito sa verse 10, nasabi po dito, "And the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah." So yung mga Philistine, mga Moabites na ito, yung mga Amorites na ito, nagkaroon ng takot laban sa Judah. Nagkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya talagang sinasabi po dito na talagang hindi nagkaroon ng digmaan. At sinasabi pa dito sa verse 11, "Also some of the Philistine brought Jehoshaphat presents and tribute, silver." So pinarangalan po nila si King Jehoshaphat, binigyan nila si King Jehoshaphat ng silver, and then ang mga Arabians, at maging ang mga Arabians ay nagdala din kay King Jehoshaphat ng mga tupa, blocks, 7,700 rounds. So yun po yung pag-tribute. Kinilala po nila si King Jehoshaphat. At sabi pa dito, 7,700 na mga lalaking kambing. Dami ko na, no? 7,700 na kambing. Puro lalaking alam. Hindi dadami. Puro lalaki. So, kinilala po nila si King Jehoshaphat sapagkat nabalitaan nila na ganun na lamang ang pagpapahalaga ni King Jehoshaphat sa salita ng Diyos. Pero sa ating panahon ngayon, kakaunti na lamang ang mga taong nagnanais makinig ng salita ng Diyos. Kukunti na lamang ang mga tao na talagang nais sumamba kapag araw ng linggo. Pero ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 5, verse 39. Ano sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus? Sabi po ng John chapter 5, verse 39, sabi po dito, say amen kung kayo po ay nandyan na. So sabi po ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 39, "Search the Scriptures." Siya sa atin ang kasulatan, ang banal na salita ay aralin, suriin, basahin, isabuhay. So ito po yung pinag-utos ng ating Panginoong Hesus sa atin. Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So siya sa atin, aralin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang nagpapatotoo patungkol kay Kristo. Kaya huwag niyo pong katatamaran ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag niyong pagsasawaan, huwag niyong kapapaguran ang mag-aral ng salita ng Diyos na sa gabi talagang dapat basahin bago matulog. Sa umaga, pagkagising ay dapat basahin. Ako'y natutuwa kay Brother Alvin. Sa isang araw, 3 times a day yata niyang binabasa ang Bible. Bagong baptize. Pero 3 times a day po niyang binabasa ang Bible. Talo ba ako? Ako, umaga at hapon lamang o umaga at gabi lamang eh. Pero si Brother Alvin, kapag wala siyang ginagawa, binabasa ang Bible. So ito po yung utos sa atin ng Panginoong Hesus. Search the Scripture. Sapagkat from Genesis up to Revelations, lahat ito ay patungkol kay Kristo. Dito ay makikilala po natin ang lubusan si Kristo. Amen po ba? Kaya kailangan talagang basahin. At ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15,
Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So basahin, aralin talaga. Sapagkat kapag inaaral natin ang salita ng Diyos, ito po yung magbabago sa ating pong buhay. Muli ay aking sasabihin sa inyo, hindi po ako magbabago ng inyong buhay, sapagkat ako'y tao lang, wala akong kapangyarihan. Ang Diyos ang babago sa inyo, ang salita ng Diyos ang babago sa inyo. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya kayo po, matuwa kayo kung mayroong nagbigay sa inyo ng Bible, ay salamat. Pero yung iba, hindi natutuwa, binigyan mo ng Bible, ating kuya. Hindi ko naman yung makakain. I need cash. Yan ang problema yun. Na talagang member na ng INC, I need cash. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang study. Ang salita po ng Diyos, sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, sabi po dito sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Basahin po, sapagkat ito po'y buhay. Ito po ay makapangyarihan. Kaya huwag niyo pong pagsawaan. At lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, si Pastor Francis Esguera, I think 8 beses na o 9 beses na niyang natatapos basahin ang Bible. Yearly ay natatapos ng basahin ang Bible. At sinasabi ko sa inyo, kahit i-search ninyo sa Google or sa YouTube, memorize ni Fanny J. Crosby ang Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorize yan. Ni Fanny J. Crosby, memorize ni Fanny J. Crosby ang Proverbs, Psalms, memorize niya yan. Bulag yun. Bulag. So siya ay nabulag, sa school pa lamang siya. Nung siya ay nabulag, I think, kung di nga nagkakamali, 3 months old pa lang siya. Nung siya ay nabulag. Pero memorize niya. At si Fanny J. Crosby, siya po yung author ng mga kinakanta natin dyan sa hymnals. Yung To God Be the Glory, siya po yung author niyan. Tingnan niyo po, Fanny J. Crosby. Siya po yung composer ng To God Be the Glory. Bulag. I-search ninyo. Talagang memorize po ni Fanny J. Crosby yung Matthew, Mark, Luke, John. Memorize niya yan. Yung 4 Gospel. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito'y isang hamon sa atin na talagang basahin ang Bible. Tayo na mayroong 2 mata, tayo na mayroong tayo'y nakakakita. Diga? Kaya kung gusto nyo kayo makakatulog sa gabi, magbasa kayo ng Bible. Siguradong maaktuhin kayo. Pero kapag kayo talagang maglalaro, ay naku, talagang mulat na mulat kayo. Amen po ba? Talagang mulat na mulat kayo. Pero kapag kayo magbabasa ng Bible, tulog kayo ay sigurado. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ito po'y talagang pinahalagahan doon sa Judah. Pinahalagahan ni King Jehoshaphat na talagang nais ni King Jehoshaphat lahat ng city, buong Judah, ay talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ipag-pray nyo po na dito sa bansang ito ay huwag mahadlangan ang pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ibang bansa katulad sa China, pinagbabawal. Sa Middle East, patago ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Patago ang kanilang pagsamba. Kaya ipag-pray nyo po na sana buong mundo ay talagang mabuksan sa salita ng Diyos. Na ang buong mundo ay talagang mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po yung nais ng Diyos sa atin, talagang basahin sapagkat ang sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, buksan na niyo po Bible, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God.
tayo hindi sa tinapay lamang o sa pagkain mabubuhay. Kaya mga kapatid, pakiusap, kayo ay may mga Bible, binigyan kayo ng Bible. Sana every time na kayo pupunta ng bahay, sambahan, sana dala ninyo yung Bible. Amen po ba? Amen. So, dalhin po ang Bible. Huwag natin tularan yung ibang tao na hindi nagdadala ng Bible. So, mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat. He established Bible Education Program nationwide. Talagang ito po yung in-implement niya doon sa Judah. Pangalawa, tingnan po natin. Ano pa yung mga ginawa ni King Jehoshaphat doon sa Judah? Balikan po natin ang 2 Chronicles chapter 19. 2 Chronicles chapter 19, verse 4. Sabi po ng verse 4 dito sa chapter 19, And Jehoshaphat dwelt at Jerusalem, and he went out again through the people from Beersheba to Mount Ephraim, and brought them back unto the Lord God of their fathers. So sabi po dito, brought them back unto the Lord God of their fathers. So he encouraged people to worship God. He encouraged people to worship God. Kaya mga kapatid, ito po yung kailangan na maging leader sa lahat ng bansa. Na talagang dapat kapag araw ng linggo, walang trabaho. Araw ng linggo, dapat ang mga tao ay nandoon sa pagsamba. Sumasamba sa Diyos, sapagkat ito talaga ang nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay sasamba sa Kanya. Psalm 67, tingnan po natin sa Psalm 67. Na talagang nais ng Diyos lahat ng tao. So, ang ginawa po ni King Jehoshaphat, he encouraged people to worship God. Kailan kaya magkakaroon ng presidente dito sa Pilipinas or mayor man lamang na talagang i-implement isa sa batas na araw ng linggo walang pasok, araw ng linggo ito yung araw ng Panginoon na dapat sumamba. Psalm 66 verse 7. 67 verse 7. Verse 3 po, verse 3. Sabi dito, let the people praise thee, O God, let all the people praise thee. And then inulit pa rin po yan sa verse 5. Let the people praise thee, O God, let all the people praise thee. So ang salita po diyan praise sa salitang Hebrew word, yan po ay yad daw. Nang ibig sabihin po niyan to worship. So hinahanap talaga ng Diyos, nais ng Diyos na lahat ng tao ay sasamba sa Kanya. Let all the people praise thee. Ito po ang panukala na batas doon sa Judah sa panahon ni King Jehoshaphat. He encouraged the people to worship God. He encouraged. Kaya sana na talaga ang bawat leader ay talagang maging maka-Diyos. Kaya lamang meron pong mga mayor na talagang inuumaga sa kasino. Meron pong mga mayor na nagsasabong. So yun po yung nakakalungkot. Ang kailangan nating leader ay hindi basta matalino. Ang kailangan nating leader ay hindi basta magaling. Ang kailangan nating leader ay hindi basta mapera. Ang kailangan ng leader ng bansang ito ay yung leader na maka-Diyos. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Yung leader na hindi lamang matalino, kundi maka-Diyos. Kaya kung ikaw ay maging engineer isang araw, kung ikaw ay maging attorney isang araw, maging pulis isang araw, sana huwag mong kalimutan ang Diyos. Sana ipabuhay mo ang salita at mga utos ng Diyos. So yun po yung nais ng Diyos sa atin, na talagang sumamba sa Kanya. Let all the people praise thee. Kaya i-encourage nyo po ang inyong mga mahal sa buhay na sila'y manambahan maghapon. Sumamba sila maghapon sapagkat ito'y utos ng ating Diyos. Ito'y hinahanap ng Diyos.
So ito po ang batas doon sa bansang Juda noong panahon po iyon. Ito yung sinabatas ni King Jehoshaphat. He encouraged people to worship God. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag pabayaan ang pagsamba. Huwag pabayaan. Kaya magpalakasan tayo sa isa't isa. I-encourage po natin ang bawat isa. Ang sabi po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. So malinaw po na ipinag-utos ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba. At ang sabi pa po dito sa John chapter 4 verse 23 and 24. John chapter 4 verse 23 and 24. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 23, but the hour cometh and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him, na hanap ng Diyos. Kaya nga kung kayo man ay lagi kong sinasabihan na huwag pabayaan ang pagsamba, ito po'y para sa inyo. Nais ko lamang na kayo po ay mapalapit sa Diyos. Nais ko lamang na kayo maging close sa Diyos. Ganun no? Dito na ba yan? Diba? Close, yung very close. Napakasarap pong maging close sa Diyos. Yung talagang napakalapit mo sa Kanya. At sabi po ng verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sambahin ng Diyos sa espiritu at katotohanan. So ito po yung nais ng Diyos na mananamba sa Kanya. Yung mga tunay na mananamba sa Kanya. Sana mga kapatid, mga minamahal, kung tayo sasamba, ay talagang huwag nating pabayaan. Kasi yun ang utos. Not forsaking. Sana kapag tayo sasambay, talagang gawin natin tuloy-tuloy. Hindi kung kailan lang natin gusto. Hindi yung kung kailan lang natin maisipan. Ay, pastor, sasamba ako kasi wala akong gagawin pamaya. Wala akong gagawin bukas, kaya ako sasamba. No. So, ang pagsamba, ito po ay hindi po option. It is not an option. Wala po tayong choices dito. Talaga sapagkat ang utos sa atin, huwag. Period. Yeah? Huwag eh. So talagang nais ng Diyos, lagi kang present tuwing araw ng linggo. But seek ye first the kingdom of God. Yung salitang seek dito sa Bible, ang ibig sabihin po niyan, si Theo. Nang ibig sabihin niyo po ay Greek words, Theo, nang ibig sabihin to worship. So hindi naman natin makikita ang Diyos. So but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kayo po ay aking mahal, kung bakit kayo po ay aking sinasabihan na laging manambahan, mag-aral ng salita ng Diyos, sundin ang salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin susundin, matakot tayo sa Diyos. Diba? Diyos siya eh. Siya Diyos na makapangyarihan. Wala tayong magagawa kapag ginusto ng Diyos na tayo ipunin na. So wala tayong magagawa sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag po natin pabayaan. So ito po yung mga ginawa ni King Jehoshaphat noong kanyang panahon na talagang he encouraged tayo. Ini-encourage ba natin ang ating mahal sa buhay? Ini-encourage ba natin ang ating mga kapatiran? Maaaring tayo simpleng tao lang. Maaaring tayo hindi hari. Maaaring tayo ay talagang mahirap na tao lang. Pero napakahalaga nito sa Panginoon, sa ating Diyos, na tayo magamit sa pag-encourage sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, na sila'y ma-encourage, na sila po ay manambahan. Amen? So ito po yung pinakita sa atin ni King Jehoshaphat. He encouraged people to worship God. Kaya nga naman, yung talaga mga mananampalataya po noon, kung babasahin ninyo ang Book of Acts, yun po yung Dark Ages.
Yung po yung talagang persecution na pinipersecute ang mga mananampalataya noon. Pinapatay, kinukulong, hinuhuli, pinapahirapan, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay, ipinapako sa krus, stone to death, binabato hanggang sa mamatay. Pero ganun pa man, hindi sila tumigil sa pagsamba. Hindi sila tumigil sa pagsamba. Automatic ngayon, kapag araw ng linggo, sila'y nasa bahay-sambahan. Amen. Kaya dapat masaya po kayo na kayo ay nandito sa bahay-sambahan. King David said sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Makinig po kayo, listen. So makinig. Huwag kayong nagkukuntuhan. Okay? So I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So masaya si King David. Masaya ba kayo? Amen. Bakit? Kasi mamo. Nagsasalubong ang kilay nyo eh. Ayan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na sana binigyan kayo ng Bible, maging masaya kayo, sapagkat ito ang pinakamahalaga. At ito ay yung talagang higit pa ito sa ginto ang Bible, salita ng Diyos. Higit pa ito sa silver. Okay? At maging masaya kayo kapag kayo nandito sa bahay ng Panginoon. Kaya I pray na kapag kayo nandito talagang seryoso kayong nakikinig. Walang kwentuhan, walang laro-laro, di ba? Sapagkat ito po ay bahay ng Panginoon. Next, na makikita po natin dito, 2 Chronicles chapter 17. Verse 3 and 4. Ano po yung ginawa pa ni King Jehoshaphat? Bakit talagang sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, siya po yung righteous. So sabi po dito sa verse 3 and 4, and the Lord was with Jehoshaphat. Because, bakit? Bakit talaga siya kinasihan ng Diyos? Bakit talaga siya laging sinamahan ng Diyos? Ang sabi dito, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim. Verse 4, but sought to the Lord God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel. So nandoon po, tinularan ni King Jehoshaphat si King David, na si King David man ay naging masunurin sa mga utos ng Diyos. Si King David man, si King David ay siya talaga yung a man after God's own heart. And then sabi nga po dito sa verse 4, he walked in his commandments. Si King Jehoshaphat ay lumakad sa palatuntunan ng Diyos, namuhay sa mga utos ng Diyos. Hindi niya binaliwala ang utos ng Diyos. Maraming tao ngayong Kristyano binabaliwala ang utos ng Diyos. Nila. Huwag po natin baliwalain ang utos ng Diyos. So kung ito yung utos ng Diyos, gawin po natin. Seryosohin natin, huwag natin baliwalain. So he embraced God's commandment. Niyakap niya, minahal niya ang mga utos ng Diyos. Minahal niya ang Diyos na nag-utos. So yun po yung makikita natin dito. Kay King Jehoshaphat, he embraced God's commandment. He loved God. Minahal niya. Do you love God? Amen. Gutom yata, no? Hindi ba kayo kumain? Do you love God? Amen. Parang walang lalaki, ano? Nasaan ba mga lalaki dito? So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito kay King Jehoshaphat, he embraced God's commandment. So mahalin po natin ang ating Diyos, mahalin natin ang kanyang mga utos. Katulad nga po ni King David, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. So, isa puso natin yung salita ng Diyos. Isa puso. Hindi yung kabata-bata mo pa, meron ka ng idol na faith. Diba? Eh wala pa naman trabaho.
Agad tatlo-tatlo nasa puso. Wala pang trabaho. So, ang iniisip agad kung paano manliligaw, paano magkaka-girlfriend, paano magkaka-boyfriend, paano ako papansinin. Diba? Nag-aaral pa. So, sa puso po natin ay salita ng Diyos. Amen? So, yun po si King David, "Thy law is within my heart." So, tinularan ni King Jehoshaphat si King David at talagang si King Jehoshaphat sumunod sa mga utos ng Diyos. Then, last, 2 Chronicles chapter 18, verse 4 and 6. Verse 4, "And Jehoshaphat said unto the king of Israel." So, ito po, na dito ay nagkaroon po ng konting problema si King Jehoshaphat. Siya po ay nakipag-compromise sa king of Israel. Pero ganun pa man, lagi niya sinasabi dito, sabi dito ni King Jehoshaphat, "Said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today." So hanapin mo. Ako'y nananalangin sa iyo, nakikiusap ako sa iyo, maghanap ka ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Ito yung pakiusap ni King Jehoshaphat doon sa king of Israel. And then sabi pa dito sa verse 6, tingnan niyo po. "But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord?" Wala ba ditong lingkod ng Diyos? Wala ba ditong propeta ng Diyos? Wala ba ditong man of God? And then sabi dito, "Besides that we might inquire of him." So makikita po natin dito na si King Jehoshaphat ay talagang nandoon ang kanyang respeto sa man of God. Hinahanap niya, nais niyang makarinig ng advice, ng payo mula sa man of God. So sana sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, lagi nating hanapin ang salita ng Diyos. Basahin natin, inquire, sabi dito, inquire. Sabi ni King Jehoshaphat, "Inquire, I pray thee, at the word of the Lord today." And then verse 6, na sinasabi dito, "Is there not here a prophet of the Lord besides that we might inquire of him?" So naghahanap siya ng payo ng man of God. Sa ating pong buhay, bago tayo gumawa ng isang desisyon, ng mga major decision, hindi naman po ako nakikialam sa buhay mo. Diba? Hindi naman ako nakikialam. Pero sabi nga po ng Bible, "Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." So bago tayo gumawa ng isang major decision, una, tingnan natin ang salita ng Diyos, and then, humingi tayo ng advice from godly people. Yun po yun. Mag-pray tayo, ipag-pray natin. Yan ba na yung gagawin ay kalooban ng Diyos? At kung hindi ang kalooban ng Diyos, mas mabuti pa, huwag na lang gawin, huwag nang ituloy. So yun po si King Jehoshaphat. Ngayon, dito po, sa nangyari po dito, talagang ang nasunod po yung King of Israel. Kung babasahin niyo po yan, yung chapter 18, na talagang meron po diyang hidden agenda, yung King of Israel. Na talagang gusto niyang dayain si King Jehoshaphat. Na ang gusto ng King of Israel, ang mapahangak ay si King Jehoshaphat. Sapagkat dito ay nagyaya yung King of Israel na sasamahan mo baga ako sa aking laban. Kasi meron po silang laban po dito at meron silang haharapin. So, shall we go to Ramoth Gilead, sabi po dito, to battle? So, isinasama ng King of Israel si King Jehoshaphat. Pero kaya lamang po niya isinasama ito si King Jehoshaphat para si King Jehoshaphat ang mapatay. So, ganun pa man, ang laging hanap ni King Jehoshaphat ay yung pong salita ng Panginoon. Yung advice ng godly people. Amen? Kaya sa ating pong buhay, huwag niyo pong babaliwalain ang salita ng Diyos. At sabi ko nga, kahit ako po ay pastor na ngayon, ako po ay nahingi din po ng advice kay Pastor Sosa.
Nahingi din po ako ng advice kay Pastor Tan. So, huwag po natin baliwalain yung advice ng mga godly people. So, yun po ang ginawa ni King Jehoshaphat. Kaya talagang si King Jehoshaphat, the second righteous king of Judah. Pangalawa po siya. Ngayon, tingnan po natin ang mga naging benefits po nito sa buhay ni King Jehoshaphat. Benefits. 2 Chronicles chapter 17, verse 5. Ano yung naging benefits na talagang si King Jehoshaphat ay pinag-iral niya, isinabatas niya na magkaroon ng Bible education program nationwide, na talagang minahal niya ang Diyos, niyakap niya ang salita ng Diyos, sinunod niya, at he encouraged people to worship God, at lagi niyang hinahanap ang salita ng Diyos, at hinahanap yung advice ng godly people. So tingnan po natin ngayon ang the benefits. 2 Chronicles chapter 17 verse 5, sabi po dito, therefore the Lord established the kingdom in His hand. So the Lord established the kingdom in His hand. So sa ating pong buhay, bibigyan po tayo ng Diyos ng tagumpay. Hindi niya tayo hahayaan na mabigo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ini-encourage ko po kayo. Basahin lagi ang salita ng Diyos. Lagi tayong sumamba. Tuwing araw ng linggo, huwag nating pabayaan. Maging ang prayer meeting man, sana ginagawa natin, mag-akay ng kaluluwa, magbigay tayo para sa Panginoon, na sundin natin ang salita ng Diyos. So, katulad ni King Jehoshaphat, sabi po dito, the Lord established the kingdom and His hand. Pangalawa, 2 Chronicles chapter 18 verse 4 and 6. Ito po yung naging benefits po sa kanya. So nabasa na po natin yan. And then 31, 29, 31, 32. 2 Chronicles chapter 18 verse 29. Sabi po dito, and the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself. Yan po. Noong una, sila po ay nakasuot ng panghari na damit. Yung dalawang ito, si King of Israel and King of Judah. Yun po yung kanilang suot. And then sabi dito sa verse 29, and the King of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself. So inubad po ng King of Israel ang kanyang balaban, yung kanyang pong damit. I will disguise and will go to the battle. But put thou on thy robes. Suotin mo ang iyong damit. Ito yung sabi ng King of Israel kay King Jehoshaphat, sapagkat nais nga po ng King of Israel na si King Jehoshaphat mamatay sa labang iyon. Okay? So the King of Israel disguised himself and they went to the battle. Verse 30. Now the King of Syria had commanded the captains of the chariots that were with him, saying, fight ye not with small or great, save only with the King of Israel. Ang target talaga ng King of Syria ay yung King of Israel. Ay si King Jehoshaphat na lang yung nakasuot ng pangharing damit. Nag-disguise na si yung King of Israel. Verse 31. And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, nakita ng kapitan ng Syria, si Jehoshaphat, that they said, it is the king of Israel. Therefore they compassed about him to fight, but Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him, and God moved them to depart from him. 32. Sabi po ng 32, for it came to pass that when the captains of the chariots perceived that it was not the King of Israel, so nakilala ng captains ng Syria na hindi pala ito yung hari ng Israel. Naisahan tayo. Hindi ito yung hari ng Israel. So yun po, and then sabi po dito, they turned back again from pursuing him. So mga kapatid, mga minamahal, yung benefits po na makikita po natin dito, the Lord saved him. Iniligtas po ng Panginoon si King Jehoshaphat. Kaya mga kapatid, mga minamahal,
hindi po mawawala ng kabuluhan ang ginagawa nating paglilingkod. Lahat ng ito ay gagantihan sa atin ng Panginoon. Kaya huwag natin sasabihin, wala akong mapapala dyan kung ako'y pupunta sa bahay sambahan. Wala akong mapapala kung magbabasa ako ng Bible. Alam niyo po, sinasabi ko po every time na ako'y magbabasa ng Bible, na kaya ko ito babasahin, kailangan ko yung salita ng Panginoon. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Kaya ako binabasa ang Bible. Kasi ako ang may kailangan, hindi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos pa rin kahit wala ako. Kahit wala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero tayo, kung wala ang Diyos, we are nothing. Kaya ito po yung benefits dito. Iniligtas ng Panginoon si King Jehoshaphat. Kaya huwag po kayong mapapagod. Huwag kayong magsasawa. Amen. Tabihan niyo po itong natutulog. Baka matumpa. At pamaya po ay magkabukol. Tabihan niyo po. Tapihin. Hindi na, Mika. Tabihan mo na. Baka pamaya eh. Okay. So, mahaba pa to. So, yun po yung pangalawa. The Lord secure or save King Jehoshaphat. Pangatlo na benefits po dito, 2 Chronicles chapter 20, verse 22. 2 Chronicles chapter 20, verse 22. Verse 22. And when they began to sing and to praise the Lord, the Lord sent ambushmen against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. So, pangatlo na benefits po, the Lord sent ambushmen or the Lord slay their enemies. Slay, parang Mobile Legend yan Slay. Oh, diba? Parang naririnig ko yung sa Mobile Legend Diba? Yung sa mga naglalaro. So pinatay po. So hindi na po pinahirapan pa ng Panginoon si King Jehoshaphat sa mga Moabites nito, sa mga Ammonites nito, sa mga Amorites nito. Ang Panginoon na gumawa ng paraan upang ang mga kalaban ni King Jehoshaphat ay malipol. So ang ginawa lamang po dito, inihanda ni King Jehoshaphat, inilagay sa kanilang unahan yung singer, yung mga choir, at umawit ng Amazing Grace. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kaya I pray huwag kayong mapagod sa inyong ginagawa. Kasi lahat ng ginagawa natin, ginagantihan ng Panginoon. Gagantihan ng Panginoon. Hindi ka talo, hindi ka lugi. So mga kapatid, sa pagtatapos po, balikan natin ang 2 Chronicles 17, 3 and 4. Dito po tayo magtatapos. Verse 3, And the Lord was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim, but sought to the Lord God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel. So mga kapatid, mga minamahal, huwag po tayo mapagod sumamba. Huwag tayo mapagod sumunod sa mga utos ng Diyos. Let us walk in His commandments. Let us worship God. Let us win souls for Christ. Let us work in the word of the Lord. So, King Jehoshaphat, mga kapatid, mga minamahal, siya po yung second righteous king of Judah. So, tayo po ay naging righteous sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya sana bilang tinanggap na natin si Kristo sa ating puso, bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, sana wag po tayo mapagod sa ginagawa po natin na pagsamba at paglilingkod. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magtapos sa panalangin. So si Peria po ay ating po papayagan na makapag-partake po ng Lord's Supper sapagkat siya naman po ay talagang bisitido na magpapaptize this afternoon. Okay? Tayo po yung muko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit,
Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po sa oras na ito nagsusumama. Nagmamakaawa, dumadalangin sa iyo. Dalangin po namin na kami po patuloy mo pong samahan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Sa oras nito kami po'y buong puso na nagpapasalamat. Nagagalak po kami na nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo pong kabutihan at katapatan, lalo tigit doon po sa kaligtasan na aming pong tinanggap sa iyo. Salamat sa buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat ng aming pong Panginoong Hesus, nag-alay ng kanyang buhay, na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay, upang ang bawat sumampalataya sa kanya, magkaroon ng kaligtasan ng katiyakan ng langit. Ang bawat sumampalataya sa kanya, o sasampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, katubusan at kapatawaran sa mga kasalanan. Habang lahat ay nakayukot nakapigil, tayo po sa oras na ito ay ating pong kaalalahanin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bago po tayo mag-partake ng Lord's Supper o bago tayo makibahagi sa hapunan ng Panginoon, suriin po natin ang ating pong sarili. Kung mayroon po tayong nagawang kasalanan sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon, suriin po natin at ating po itong hihingi ng tawad. Sapagkat kung hindi po natin ito maihingi ng tawad, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa pag-partake po ng Lord's Supper. Suriin po natin at magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin bago po tayo mag-partake ng Lord's Supper. Simula na po ngayon.